Kasi nga, mayroon kang pending case. Sabi mo lang doon, I've been there for 12 times already. 13 And na nga, brother, 13. I've been there for 13 times already. And my complainant, the appellant, never attend. Never attend. So I wish that the Malacanang Action Center will do action for this matter na I will be dismissed from the trial. Yan. Tama, tama. Ganun po yun. Very good, very good. Wala ka naman pamasahe. Yun. Wala ka pamasahe, pati dyan, wala ka pamasahe. Paano ba yan? Lakarin ko na brother sa sunod. Kahit wala pasahe, pakarating na ako doon. Wala ka dyan? Oo. Ayaw doon, ha? Oo. Pero Hindi, mag-hit and run na lang. masama yun. Hindi masama yun. Magsabi ka lang, Konduktor, wala po akong pamasahe. Pupunta ako ng Malacanang. Kasabi lang sa'yo, kapal naman ang paa mo. Tanggapin mo eh. Talagang makapal ang mukha mo eh. Pero nun brother, pagka sa jeep lang, pag nanigarilyo ang driver, di ako nagbabayad noon. Kasi baka malalo pag maninigarilyo yun pag nagbayad ka. Kasi may pambili. Oo, may pambili na naman. Pero nung naburagin ako, hindi na talaga ako nagluloko. Nagbabayad ako, bahala na siya sa kanyang pera kung anong kanyang pinagkagastusan. Binibili ba niya ng makakalason sa kanyang buhay? Total, marami namang nangangaral, di ba? No, kung ano-ano na lang pinag-usapan natin, Pastor, no? Basta parang choppy-choppy na lang. Kung halimbawa, napag-isipan natin yung magpatawad. Pero mas maganda sana kung pag-usapan natin yung pagpapatawad palagi. Sana, gano'n. No? Tama, tama. Ang kaso nga, mapunta naman tayo sa ibang verses. Meron kang sinasabi dito, brother. Balikan nga natin ito. Ang sabi dyan, huwag mong sayangin ang isang tao. Huwag mong sanayin ang isang tao na kahit mali siya, ikaw ang magpapakumbaba. Ikaw magpakumbaba. Huwag mong sanayin ang isang tao na kahit mali siya, ikaw ang magpakumbaba. Paano ba yun? Huwag daw sanayin ang isang tao na kahit mali siya, ikaw ang magpakumbaba. Tama yan, brother, na actually, ano to, yung actual na salita, application yan eh. Huwag mong sanayin ang isang tao. Huwag mong sanayin ang isang tao. Huwag mong sanayin na kahit mali siya, ikaw ang magpakumbaba. O, huwag mo daw sanayin, pero ikaw ang magpakumbaba. Parang mali yung salitang ito. Hindi tama yan. Huwag mo siyang sanayin. O, hindi. Ang isang tao, kahit mali siya, ikaw ang magpakumbaba. Di magpakumbaba, huwag mo na lang intindihin yun. Huwag mo na lang pansinin yung mga sinasabi niya. Hindi, ang pagpapakumbaba kasi, mayroong tinatawag yan. Pinag-aralan din na namin eh. Mayroong humble effect. Mayroon namang wala sa tamang pagsasabuhay yung pagpakumbaba. Ang pagpakumbaba ay sa akin lang. Bibigyan ko kayo ng halimbawa para sa aking karanasan. Kabaliktaran kasi yan sa salitang huwag magyayabang. Ang ibig sabihin noon, hindi nagiging sa pagsasalita, hindi tayo nagsasalita ng mga walang batayan. Ngayon, sa pagpakumbaba kasi, lagi kang nakayukong gano'n, parang sa aktual, sa physical, nakayukong kang gano'n. Ang paa kasi ng Diyos, laging nasa baba, di ba? Hindi naman siya nakatuwad. Ang gusto kasi ng Diyos, number one, para masabi mong nag-worship ka sa Kanya, number one kasi sign of worship or action of worship ay ang lumuhod ka talaga, nakaganyan. Pero si Jesus tumitingala eh. Ay kasi... ba yun dahil si Jesus siya? Nakapako kasi siya. Hindi, doon sa Gethsemane, nakatingala siya ng ganyan nung nanalangin? Ay, oo naman, walang problema yon. Kasi Jesus siya, tayo yung tao, yuyoko, gano'n. Oo, tama ka. Pero ang sabi na doon sa pinag-aralan ba, pitong klase kasi ang pag-worship kay God, pagsamba sa Diyos. Una, magpapakumbaba ka, nakayuko ka. Si Abraham, 7 beses, sumayad yung noo sa lupa.
para lang maipakita niyang nagpapakumbaba siya sa Diyos. Si Moses, ganun din. Si Noah, ganun din. Ganun din. Oh, si David, ganun din. Pero si Jesus tingala na. Hindi, meron ding time na siya nakayuko, may time din siya nakatingala. Tayo rin, ako rin, ganun din. Ikaw, brother, pag nanalangin ka, Nakahiga. Nakahiga lang lagi-lagi. Kasi hindi man ako makaluhod, hindi kaya ng tuhod kung lumuhod. Pero meron din sinabi si Haring Solomon tungkol sa panalangin. O Diyos, sabi niya sa unang kronika, kung ikaw, kung sino man ang lumalapit sa iyo, nakataas ang kamay, nakatayo, pakinggan mo sila. Kung sino man nakaupo, kasi meron naman tao talaga na nangangalay din ng tuhod, ay pakinggan mo sila. Namamaga. Oo. Kung sino naman yung nakaluhod o nakapikit, pakinggan mo sila. Kasi ang tinitingnan ng Diyos, yung laman ng puso mo. Oo. Hindi naman yung by action na lumuhod, luhod ka, kunwari. Naalala ko nga, brother, yung kwento ng aming senior pastor noon na tungkol sa nagbibidahan ba yung tatlo. Ako, pag nanalangin ako, dama ko talaga ang presensya ng Diyos. Wow. Oo. Yung isa naman, di ba kapayag na hindi siya hihigit yung kanyang, ito, kontra na sa pagpakumbaba, na yung kanyang kwento. Ako rin, brother, habang nanalangin ako, naglalakad-lakad ako. Tapos, nakatingala akong ganun. Meron talagang ganyan. Oo. Kasi meron pag nagbibiyahe ka, halimbawa sa daan, naglalakad ka, tapos naman Panginoon, tulungan mo ako na hindi ako, huwag mong iadya sa kapahamakan. Naglalakad ka. Nakatingala siya, no? Habang nanalangin, nangangalay din. Nangangalay. Yumuko naman siya ganun. Alam mo, yung isa ay, tiga mo na, makinig muna kayo sa akin. Ako rin, yung ikatlo. Sabi niya. Ano sabi? Puro nakatingala ako na nakatingala. At nung ako... Saan sa tumitingin? Sa ulap? Oo, sa ulap. Sa ulap siya ganun. Habang nanalangin. Kaso, bigla na lang ako nahulog. Bakit? Sa balon. Na nakalimutan kung wala palang takip. Ayun. Ayan! At nung nahulog ako, habang nandun ako na Ano sinabi niya? In Jesus' name? nung nahulog ako, habang nandun ako sa loob ng balon na aking pinalaglagan, patuloy pa rin ang aking panalangin. Wow, ang galing. Alam mo ang aking hiningi? Nawa, Lord, meron namang taong makalapit dito para marinig at makita ko dito sa aking kalagayan at mautusan ko siyang o Hoy, magpakiusapan. tika muna. Wala yan sa Biblia ha, huwag kang ganyan. Wala, tama ka. Wala. Hindi, totoo naman yon, sinasabi ko lang. Nabasa ko ang Biblia sa from page to... Kwento nga yun, kwento ng senior pastor namin, pero wala sa Biblia. Ito ngayon, tatapusin ko ha, malapit Okay, na. go ahead. Habang nandun nga siya, sa kalagayan, nahulog na siya. Nanalangin pa rin siya. Na mayroong pupunta. O na mayroong makapasyal na kanyang tabi o malapit. Nung mayroong dumating, ay salamat. Pinakinggan mo aking panalangin. Ang tawag noon yung pastor, blessing in disguise. That yun. somebody came. Blessing in disguise. Inulugan siya ng lubid. Nakaakyat siya. Sus, Ayun. Yun na yung kasabihan, pastor. My people have perished because they have lack of knowledge. Ayun. Yung brother, ay dugtog pa rin natin yung sa salita ng Diyos, yung declaration of prayer ba? Opo. Ang word of God kasi, punong-puno ng panalangin yan. At punong-puno ng pangako yan. Punong-puno ng makatutuhan ng kumpleto ang Biblia sa madaling salita. Legal, spiritual, financial, material, nandyan na. Okay. Kaya huwag kayong magsawa na mag-aral sa Biblia. Ayan po ang aking pakiusap sa inyo. Para din sa inyo yan. Ano mang reliyon kayo, huwag kayong magtatangi. Mag-aral lang po tayo ng Biblia kasi yun nga, hindi naman tatanungin kayo kung anong reliyon. Pagdating doon sa kabilang buhay. Tuloy mo lang. Basta tayo ay patuloy magkakaroon ng prayer declaration pag alas 11 hanggang alas 3. Yan ang tawag niyan, prayer declaration. Sa Israel, prayer declaration.
ideklara mo yung mga pangako ng Diyos, yung mga kapistahan, ay gawin mo yung tamang pista, hindi yung pista sa Diyosan. Merong 10 klaseng pista sa Bible, no? Major festival at minor festival. Yan. Pagdiwang natin yun kung meron tayong panggastos ng buong puso para sa Diyos. Sila nga noon ang haba-haba ng kanilang pista. Hindi, Pastor. Magbabatin naman ako sa iyo. Sige po. Fiesta. Opo. Ang kanilang tawag noon ay fiesta. Pero ang nakasulat sa Biblia ay Thanksgiving. Thanksgiving nga po yun sa Thanksgiving. ibang translation. Tama po kayo. Thanksgiving. Thanksgiving. Pero fiesta lang, dinaan lang nila. Ang kaso ang mali, meron silang imahin. Anong imahin? Yung Oo. may santo. Tama ka kasi sa gawain na mula nung 321 BC kay General Constantine. Ang pista na totoo, pinalitan nila ng pista na walang saysay kasi hindi tama ang batayan. Diyos-Diyosa na pinagpistahan noon Kahit na tuod, pinagpistahan nila. Yan. Hindi naman dapat yun. Ayon ng Diyos na magkakaroon tayo ng labas sa Biblia na ginagawa. Andiyan naman lahat sa Biblia ang dapat nating sundin at gawin. Advertise muna tayo, Pastor. Sige, advertise tayo. Mag-alas, anong oras na ba? Alas 12. Okay. Alauna na, no? Advertisement muna tayo. Wala na kaming herbal. Natapos ko na kahapon yung herbal. Mm. Sa sunod na pagbalik ni Pastor, magdala siya ng iba-ibang klaseng herbal. Sige po. Opo. Eh kung wala ako, bibili sa palengke tulad halimbawa ng spinach. Spinach. Oo. Kangkong. O kaya yung isa na may Alagbate. Alagbate. Isa yung para may tinik, di ba? Oo. Ano yung variety po yun. Variety po. So ang nandito sa harapan ko ay Atok Benguet Coffee Yan! ni Sister Marlene Baay. Pampaganda ng tibok ng puso. Amen. At Yan. pampakinis ng balat. Yan. Ayan, Okay. Sister Marlene, sa sunod na lang yung peanut butter kasi nung pumunta si Pastor dito, kumain lang sa konti sa peanut butter at saka sa hindi na siya bumalik kasi ayaw na raw niyang May peanut butter pa dyan. Dadamihan ko na ng kain. wala na. Sa sunod na lang po. Ganun ba? Oo. Bibili na lang ako kasi binigyan na po ako ng pang giveaway. Ayaw! Ngayon, hindi ka naman na bumalik kasi nagtampo ka doon sa peanut butter. Hindi ako nagtampo. Wala akong tampo. Masama po yun. Okay, masama ba? Oo. Wala akong tampururot. Meron akong patawalang Pastor. Yung salitang manok. Manok. Oo, manok. Sabi mo manok. Manok. Okay. Anong ibang salita na magsimula sa letter M? Manok. Sa Tagalog. Mangko. 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 Pwede rin. Mangko, oo. Mangko. Mangko. Ayan, maganda. Ano pa? Mangko, manok, mangko, ano pa? Pwede English? Pwede English? Meron. Meron. Oo. Ano pa? Mahal. Mahal. Oo. Mainit. Mainit. Malamig. Malamig. Yan ang mga sampol, ano? Oo. Pero pag ngungo, yung mga binanggit mo, ngunguin mo. Mangungo. Mangungo. Mama Art. Malamig. Ngungo eh. Malamig. Malamig. Sige na, gawin mo na. Yung mga binanggit mo. Mahal. Manok. Ang manok, ano? Mangok. Ngungo. Mangok. Nagiging ngungo. Ayun. Alam mo, kailangan, kumbaga, nasa training ka para hindi antukin yung nanonood. Oo nga naman. Kailangan
masaya naman kausap si Edgardo Ilgasis, kaya mag-subscribe po kayo sa kanya lagi. Kaya, Subscribe. oo. Kinausap ko yung binilhan ko doon kanina ng palamig na kalamansi. Okay. Sabi ko, sabi niya, huwag ka munang umalis. Oo, bakit? Sabi niya kasi mainit pa. Oo. Uy! Ayun, biyaya na naman yun, yung mangga. Mangga. Naulo. Marami akong mangga sa taas. Sabi ko, ay hindi, nagmamadali ako kasi mag-ano pa kami, mag-vlogging. May subscribe ka, kapatid ha, kay Edgardo Ilgasis. Marinig mo ang mga legal, spiritual, yan, mga herbal. Yan. Kanina nakalimutan ko sa kanya, prutas. May dala pala ako prutas. Merong dumaan ako sa gate, Oo. malabas ako. May tumawag sa akin, hindi ko siya kilala. Pero kasi hindi ko makita sa takpan ng pader. Sabi niya, Kuya Edgar. Siyempre, sinagot ko na pangalan ko yung binagyan. Bakit? Nag-subscribe ako sa iyo. Very good. Tapos din nung lumabas ko ng gate, nakita ko siya, hindi ko siya kilala. Oo, hindi ko siya kilala. Sino? Babae, lalaki? Bata pa, mga around siguro 9 or 10 years old. Nag-subscribe ako sa iyo. Talaga? Sabi ko, bakit subscribe lang? Dapat like din. Oo. Hindi ako nag-like, subscribe lang. Ganun ba yun? Pero, ano yun, hindi ko siya kilala. Pero nung dumaan sa sa LCD, pinindot niya yung subscribe. How much more doon sa nakakilala sa akin? Oo nga naman. Di ba? Yung tao na yun, hindi nga ako kilala, nag-subscribe. Yung pa kayang nakakilala sa akin, hindi nag-subscribe. Parusahan ng Diyos yun, hindi. Parang wala kami pinagsamahan, ano? Oo naman. Ay dapat gagawin natin, yung manok. Hina ang kanya. Yung manok, gungunguin. Mangok. Mangok. Inom mo na akong tubig, ha? Yan po. Na medyo natuyuan yung aking lalamunan sa O kaya nga ako nagbigay ng tubig eh. Marunong naman ako mag-isip, Pastor. Diba? Salamat, Kuya Edgar. Ayan po. So, meron ako ditong mga ilan-ilan na kapon sa Maharlika Tribal Kingdom. Nagkakatay ng manok yung mga anong tawag nito, yung inihandog sa salita pang Tagalog. Sa kanina ay ritual. Yung paniniwala nila ba na magbalik tanaw doon sa mga ninuno. wala naman tayo pinag-usapan ng Maharlika kanina, yung palupa lang naman yun, ito Bible study. Paano natin maisingit yan? Ay, oo nga, pero pasensya na. Dapat, naalala nag-suggest ka sa akin ng pag-usapan natin about Maharlika para yun isingit natin. Sa sunod na, oo. Naalala ko lang yung kasi may palupa din ng kanila pinag-usapan. saan? Diyan nga, hindi kami pabayaan tungkol Pero sa dapat ang pag-usapan natin, umpisa Maharlika. sige, sa sunod natin, Sa sunod. tatakil yun. Kasi mahaba rin salaysay, tama ka, kuya. Kuya brother, mahaba ang salaysay doon sa Maharlika. Yan ang Marami isingit po, natin. meron pa. Hindi pwede kasi yung palupa doon, ang unang pinag-usapan natin kanina sa unang segment ay certification direct filing. Direct At filing. kailangan meron kang blotter report Oo. na certified true copy. Yun. Tapos, pinahanda kita ng mga anong requirements tulad niyang tao na pinicturean mo doon, na nakaposting, tapos yung mga lupa na galing sa Supreme Court, tsaka deed of donation. Ayan. Tama. Yun ang i-attach mo. Tama. At sabi ko sa iyo, gusto mo dalawa, di dalawa ang unang sagupain ninyo. Tama. Sinong gagastos niyan? Yun. So yung Maharlika na yan, sa sunod na segment, Sa sunod. na Mahaba rin kasi yung tama ka. Ang haba hindi yun. pwedeng paghaluin. Baka masasabi nila, ay ang sarap naman yan, fruit salad nga lang. Fruit salad nga lang.
Bakit? Halo-halo. O halo-halo, no? Fruit salad lang, O, kaya halo-halo. masarap ang fruit salad sa halo-halo ngayon. Mainit ang panahon. Oo. Pero ibang pag-usap yan. Tama ka. Sa sunod na lang po Kasi pag hindi... ang title natin doon, malilito si Peter kasi tinatanong ako ni Peter, anong title? Oo, title. Tama. So, anong title eh? Tulad sa'yo, complaint against the developer. Oo, tsaka ang title natin sa ikalawa. Ngayon ito pangalawa naman, Declaration of Prayer. Declaration of Prayer. Oo. Ay, maganda kasi may title talaga. Kasi para hindi maligaw lang usapan natin. And dalawa ang ating ginawa ngayon, segment. Siguro it's already more than enough. More than enough. More than Yeah. enough. Bye-bye. Pag Magbabay na tayo. babalik ka dito para sa pag-usapan natin yung Maharlika. Maharlika. Oo, sige. Diba? Magpaalam na kami sa inyo mga magigiliw na taga-subaybay ng ating programa, Edgardo Gasis YouTube channel. Shalom! Shalom. Ang kapayapaan, kaayusan, kalusugan, kasaganaan, at katagumpayan ay lagi nating kamtan. Amen. Babayo! Bye-bye. Maraming salamat po. Maraming salamat. At siyempre ako ay magpapasalamat na bumalik uli si Pastor dahil kaya siya napilitang bumalik dahil nakakuha na siya ng certified true copy ng kanilang blatter. Ayan. At dahil sa malapit ako sa barangay, tumuloy na siya dito. Yes. Yun, di ba? Mm-hmm. At siyempre, mamaya ito sa kusino. At magme-merenda kami ni Pastor ng ice candy. Ice candy? Oo. Oo po. Ay, masarap yun ah. Oo. Mahal yun, Pastor. 5 pesos ang isa. Kaya lang, hindi kaya mga tilalo yung lalamunan ko. Huwag mong isipin yun. Para ka namang kulang sa panalangin. Pero masarap yun eh. Diba? Maraming salamat. Maraming salamat. Sa inyong panonood. Mm. At kahit hindi na ninyo panoorin, pindot lang ng like and Oo, subscribe. unsubscribe.